Welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. Good day. Yan guys, magkakaroon tayo ngayon guys ng unboxing. So, kunin na natin kasi kadarating lang nito guys. Actually, nagtaka nga ako bakit ito ay... Kunin muna natin. Alam ko kasi guys, galing ito sa France. Pero pag check ko ng ng address niya, yung return address, galing siya ng Hong Kong. So medyo naguluhan ako. Hindi ko alam kung gawa ito sa Hong Kong. By the way, ito yung bagong plaka na nilabas ng Eraserheads. So parang hindi siya reissue eh. So parang nirelease siya for the first time sa vinyl record format. So, special edition. So, mga collector, yan, what's up? Para sa inyo to, sa mga collector. Kasi alam ko, ngayon sold out na to. Itong pa-pre-order na to, pwede kang mag-order kahit more than 10 LP. Pwede mo siyang i-pre-order. And compare doon sa last Circus and debut album, tigi-isa lang ang pwedeng I think parang each person tigi-isang copy lang ang pwede mo i-purchase doon sa Circus. And then doon sa debut album, 2 each LP ang pwede mong ma-purchase, ma-pre-order. By this time, unlimited. Pero ngayon, sold out na. So ito, nakakuha tayo guys. Hindi lang isa, kundi dalawa. Plus may kasama siyang merchandise. So, i-check na natin guys. And sana walang damage. Ayan. Galing siyang Hong Kong guys. Pero ang alam ko nito guys is from France or Germany. Parang gano'n yung pressed ng album ng plaka. So, buksan na natin. Yan. Kumusta naman kayo guys? Yan. By the way, isa sa mga favorite kong OPM band, Eraserheads. Siyempre kapanahon na namin yan. Yan. 90s. Naalala ko pa yung napanood ko pa dati yung guys, yung performance nila sa MTV Music Awards sa New York. So wow, nakaka-proud. Kaya bago pa ang SB19, may mga nauna na talaga before pa. So, na talagang na-recognize worldwide. Yung kanilang kasikatan before, talagang wow. Like Smoky Mountain, Kulay, Charis, Lea Salonga, diba ang dami din. Banig, sino mga nakakaalala kay Banig guys? Si Banig guys is nag-join before sa talent search sa Amerika. Nakalaban niya before si Christina Aguilera. Siya yung nag-champion. Una siya sumikat sa US. Ito na guys. OMG. I think ito yung t-shirt. Yan. Official t-shirt. Wow, wow, wing.
Lawasan natin yung plaka. Dalawa ito guys. 2 pieces. Andit kasi na walang space yung box. Sakto lang talaga sa plaka. So buti patanggalin na natin lahat kasi baka ma-damage pa. In fairness naman guys, talagang wow. Grabe sa bubble wrap. OMG. Caterpillar. Check natin kung may damage. May konting ano, UP. Ito. So bali, di ba tama ako guys? Made in France. Meron siyang promotional sticker. Yan. And dalawa siya guys. Sabi ko kanina guys, di ba kanina dalawa? So, ito yon. 2 copies. Kasi alam ko magsasold out ito at hindi na to ilalabas ulit. Kaya pasiguro na ako ng isang extra. Factory sealed. At ito guys ay hindi siya gatefold. Ayan. Spine. Ayan, spine. So buksan na natin yung isa. And yung isa, itabi na natin. Isa lang guys yung bubuksan natin. So, itong isa, tabi na natin. Ano kaya una nating buksan guys? Ito or ito? Ito kasi yung ano niya, merchandise na kasama. T-shirt ito guys, ang ganda. So bubuksan natin ito ngayon. Siguro ito muna, panghuli na natin to guys, para makita nyo guys kung ano yung itsura ng t-shirt and kung ano yung itsura niya guys, actual guys. Sana maganda yung quality. Yan, again, hindi ito guys gatefold. 2 LP yung nasa loob nito. Yan, nabuksan na natin. Caterpillar. Oops. Ito yung plaka. So dapat dalawa yan. Tapos mayroon siyang yan. Hindi na ginawang booklet. Sana naman di na nagtipid. Sana nilagay yung mga unreleased na mga photos. Kasi parang anniversary release ito guys. So pa-comment guys kung tama ako. I think anniversary release itong plakang ito. Andito guys nakalagay yung mga track list, mga lyrics ng songs. So ayan. Waiting for the buzz.
Super Proxy. Wow! Gaganda. Ito yung collaboration niya with Francis M. Super Proxy. Yan. Slow Mo. Overdrive. Yan, Overdrive guys. Ang ganda. Diba? Andito guys yung Para-Parong Ningning. Walang Nagbago. Yoko. Ang Huling Il Bimbo. Ito yung guys, pinanalunan nila sa New York. MTV Music Award. I think 1990, mid-90s, mga 97, parang ganun. Pa-correct na lang guys. Sobrang daming magagandang song dito sa album na to. Back to Me. Fine Time. Diba, ang ganda. Kama Sutra. Kama Supra. Diba? So, ito. Ito na yung plaka. Ang ganda guys. Wow. Ganda sa personal. Sa actual, ang ganda guys. Side B and side A. Alam nyo guys, kahit tagantay ako ng sobrang pagkatagal-tagal, sulit naman. Ewan ko ba bakit ganito dito sa atin sa Pinas, ano? Kasi sa States nasanay ako, pag sinabing pre-order, instant yan. Pag exact ng date sa pre-order, ship ka agad yan guys. Dito ay, ewan. Kahit yung last time ko nag-pre-order, yung Circus, actually hindi ko pa na-unboxing kasi medyo nawalan ako ng gana guys, kaya hindi ko na binuksan. Kaya kasi sobra din yung tagal bago na i-release, tapos ang dami ko pang ginawang email, tapos minsan bihirang sagutin yung mga email mo, wala masyadong nag-response sa ano, kaya medyo ewan, siguro sa daming nag-pre-order siguro kung bakit nagkaganon. So baka next week or next, basta tatry ko yung best ko na mabuksan din yun. I-unboxing din natin dito sa ating YouTube channel guys. So ito yung side A, side B, orange color, and then yung isa naman is, wow, sa ba ito? Ganda. Blue. Ito naman ay blue. Ito na yung side D and C. C and D. Diba? Andito yung Huling Il Bimbo. Ay hindi, ano to? Huwag mo nang itanong. Para-Parong Ningning. Walang Nagbago. Four-Man Grave. And andito naman sa side D yung Yoko, Ang Huling Il Bimbo. So andito yung Ang Huling Il Bimbo. And yung last track guys, Overdrive. Ganda. Stereo. So hindi siya mono. Sa Tagalog guys, plaka. Sa English naman, vinyl record. Nung 70s, 60s, 70s, 80s, hit na itang plaka. Nung nag-90s guys, nawala yung plaka hanggang mid 2000 o mga ganun. Bumalik siya mga 2010, ganun, up to now. Kasi ang sikat nung 90s, CD and kasi tapes. Pero ang plaka nawala to. Kaya yung mga nag-start mag-collect nung 90s, wala talaga sa collection nila yung mga plaka. Siguro kung sa family nila before may nag-collect na ng mga vinyl records, pwede. Pero kung nag-start ka pa lang talaga mag-collect ng
music, makukolect mo talaga during 90s. CDs or cassette tapes or MD, mini disc. Yun lang. Tapos mayroong VCD and DVD. Pero wala talagang plaka. So yun guys, as I promised, bubuksan natin yung ating biniling merchandise, yung ating t-shirt ng Caterpillar. I hope guys nakakuha kayo ng copy. Kasi especially itong album na to, para sa akin ito yung pinaka the best nilang album. Kasi andito yung dalawang favorite kong song nila, yung Overdrive and Huling El Bimbo. Isa sa mga iconic nilang song. Tapos andito pa yung Super Proxy with Master Rapper Francis Magalona. Diba? Iconic. Francis M. Super Proxy. Magkahawak ang ating kamay at walang malay-malay na tinuruan mo puso ko. So buksan na natin guys, na tunay. Sana maganda yung quality. Yan. Ito guys, nakalagay Eraserheads Caterpillar. Ito yung cover ng album, art cover ng album. Parang to, dito sa amin sa Bicol guys, sa Labay. Jellyfish. Weird. Alam mo naman si Eli Buendia, Bicolano din yan eh. Ang weird. Ang galing niyang songwriter, composer, songwriter. Ganda ng mga kanta nila, yung mga isa pang mga pinasikat nila, yung With the Smile and Tuwing Umuulan. Diba yung tuwing umuulan at kapiling ka. So yan guys, t-shirt saka plaka. For thumbnail guys. So yun lang guys. I hope mayroon kayong copy nito guys. And hindi ko lang sure kung available pa tong mga ganito, yung mga merchandise. Pero ang alam ko yung vinyl records mismo sold out na, and I think parang wala na silang planong i-reissue ulit ito or maglabas ulit. So, sayang yung mga hindi nakakuha nito, sayang. Magandang collection ito guys, lalo yung mga avid fans ng Eraserheads. I hope nakakuha lahat ng avid fans kasi wow. Minsanan lang itong ilabas. And ang alam ko, anniversary kasi ng Caterpillar. Anniversary release ito. Hindi ko sure kung 30th anniversary or hindi to 25th anniversary, baka 30th anniversary itong album. So, naglabas sila ng plaka saka yung mga merchandise, diba? So yun guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Thank you.
Thank you guys. God bless us.